So ngayon po mga kaibigan, ang atin pong topic ay me, umayos ka. Ikaw ang sumisira sa pamilya mo. Yan. So ngayon mga kaibigan, parinig muna natin itong video ni Aimee. Video ni Aimee. Mahal ko yung kapatid ko, hindi talaga kami magkakahiwalay ever. Dahil sa simpleng dahilan na nanggaling kami sa iisang puno. Pinoproteksyonan ko yung kapatid ko at higit sa lahat, yung pangalan namin na hindi maging bulilyaso, na hindi maging palpak. 36 years kami nag-antay. E paano naman kung magiging bulilyaso pa? And please share. Ulitin ko yung unang part ha. Solid admin. Solid admin daw siya. Solid admin. Ha? Una, komentuhan natin yung sinasabi niya na solid admin siya. Okay. Solid admin nga ba ikaw? Aimee, no? Unang-una, paano mo i-reconcile ang sinasabi mo na solid admin ka, solid administration, gayong napakaraming mga polisiya ng ating Pangulo ang hindi mo sinusuportahan. Bukod sa hindi mo na nga sinusuportahan, ay nagsasalita ka pa against. Hindi ka na lang tumahimik kasi, kumbaga, kapatid mo yung Pangulo, di ba? So kung talagang solid admin ka, siguro dapat sumusuporta ka sa mga polisiya ng gobyerno ni PBBM. Napakaraming mga issue, napakaraming mga polisiya ng ating Pangulo na hindi mo gusto, kinakalaban mo, at nagsasalita ka pa ng hindi maganda. O isang napaka-best example niyan, Maharlika Investment Funds. Bukod sa hindi mo na sinuportahan, hindi ka bumoto, no? Hindi ka pumunta sa Senado noon during that time ng botohan, hindi ka pumunta. Kasi nga ayaw mong bumoto. Siguro dahil nahihiya ka kasi Marcos ka, ayaw mo namang bumoto ng no, kaya ginawa mo, hindi ka na lang pumunta. Umabsent ka sa Senado para makaiwas ka sa pagboto. And then, kita naman natin, di ba, kung ano yung mga batikos mo tungkol sa Maharlika Investment Funds. Kesyo, naku, magiging daan lang yan para mangurakot, nakakatakot, baka matulad tayo sa ibang bansa, etc., etc. Ang dami mo na kaagad mga sinasabing negative, di ba? And then, yung polisiya tungkol sa EDCA. Ang dami mong hanas, ang dami mong pinagsasabi na hindi magaganda. Aimee, ano ba ang polisiya ng ating Pangulo na sinuportahan mo? Bakit puro ka batikos sa Pangulo mo? Diba? So, parang mali yung sinasabi mo na pro-administration ka. Parang hindi kita nakikitaan na totoo ang sinasabi mo na pro-administration ka. Huwag ka nang mag-plastic. 'Di ba? Huwag mo nang plastikin ang gobyerno natin. Kasi kitang-kita naman kung gaano ang ginagawa mo na pagbabati ko sa ating Pangulo. Pagpasok pa nga lang ng Pangulo natin nagsusona pa lang, meron ka na kaagad sinasabi. Sinasabi mo na kaagad kasi naman ang bait-bait kasi ni Adeng, dapat magalit ka na. Pangalanan mo na lahat 'yan. Dapat Gusto mo style Duterte? Pinapangalanan yung mga generals kahit wala naman siyang matibay na ebidensya? Tanungin kita, Aimee, yung mga pinangalanan ba ni Duterte, nakulong ba ngayon yan? Nakulong ba? Hindi. Kasi wala namang matibay na ebidensya Anong ginawa niya sa pangalan ng mga generals na yun? Sinira niya. Sinira niya, pati mga pagkatao, pati pamilya, sinira niya. Dahil sa ginawa niya na pagpapangalan sa mga generals na yon na wala naman pala siyang matibay na katibayan. Hanggang ngayon di naman nakukulong. Dahil wala nga di ba? So, gusto mo ganon? Gusto mo ganon ang gawin ng kapatid mo? Well, bigo ka dyan pagdating dyan, Aimee. Dahil ang kapatid mo ay isang sensible and responsible leader. Hindi siya katulad sa Panginoon mo na,
Oh, maglalagay sa listahan. Sasabihin, ibubunyag sa buong Pilipinas. Oh, ito yung mga general na to. Pagkatapos, wala naman palang ebidensya. Hanggang ngayon, andyan yung mga general na yan. Hindi naman nakukulong dahil wala kang matibay na ebidensya. Huwag mong igaya ang kapatid mo sa iyong puon. Dahil ang kapatid mo ay responsableng pangulo. At ayaw niyang makasira sa buhay ng kahit sinong Pilipino. Ang kapatid mo, kapag yan ay kumilos, gusto niya sure ball. Sure na sure. Ayaw niya yung magpapangalan, mag-name drop pagkatapos wala naman pala. Baliktarin mo ang sitwasyon. Halimbawang ikaw ang nasa lugar ng mga general na yan. Ano ang nasa loob mo? Yung mga pamilya ng mga general na yan, ano ang nasa loob ninyo? Yung mga anak niyan na nabubuli dahil yung tatay nila sangkot daw sa droga. Pagkatapos hanggang ngayon, wala namang matibay na katibayan. Sa totoo lang, dapat yung mga general na yan, magsama-sama sila at kasuhan nila yung si RRD na yan. Diba? Kaso, wala eh. Siguro, takot din siguro yung mga yan dahil, syempre, alam naman nila kung gaano ka-powerful itong si Demonyo. Degonyo pala. Diba? Alam nila eh. Isang tawag lang sa mga mahirap na magsalita, no? Mahirap na, mga kaibigan. At nasa Facebook tayo. At marami na tayong mga warning, no? Not recommended na nga ang page ko eh. Dahil sa mga sinasiwalat natin dito. Tayo naman dito ay hindi tayo magpapakalat ng fake news katulad ng ginagawa ni Maharlika na walang ginawa, everyday na lang. Oh, pasabog! Pasabog, may mga pasabog-sabog daw pero wala namang ebidensya. Ang sa atin dito ay kinokomentuhan lang natin yung mga videos at yung mga lumalabas na mga issues. Hindi tayo nagpapasimuno dito na, si ano ganito. Naglalabas ng mga bagong issues, mga bagong pasabog daw, pagkatapos wala namang ebidensya. Tayo dito ay nagkokomento lang sa mga issues na lumalabas at sa mga nangyayari sa ating politika. No? So tuloy tayo, mga kaibigan. Yung sinasabi ni Amy na pro-admin siya, huwag mo kaming plastikin. Hindi kami mga bugok. Hindi kami mga bobo na Pilipino. Marunong kami mag-isip. Amy, huwag mo kaming plastikin. Insulto yung sinasabi mo sa mga Marcos loyalists and Marcos supporters na pro-admin ka pagkatapos wala ka namang ginawa kundi batikusin ang ating gobyerno, maging ang Pangulo. Plastic mo. Ami Rizul, hello Ma'am Admin Rich watching from Silang. No? Hello, salamat po sa panunood. No? Dali. Mag-shoutout muna tayo. Good morning everyone, Rosala Dahino. Good morning din po sa iyo, Walter Marzan Lasara ang sakalam. Ruth LG. Yan, salamat po. Yan. Okay. Okay, tuloy natin yung video. Only here to protect the president and the family name. We fought hard and long. I'm only here to protect the president and the family name. Hello? Hindi ka nagpoprotekta sa Pangulo. Hindi ka nagpoprotekta sa family name. Ang Pangulo, nilalait-lait mo. Ang Pangulo, hindi mo sinusuportahan. At ang Pangulo, nilalait-lait, pinapabagsak ng mga vloggers na sinusuportahan mo. Mga vloggers mo mismo, na mga DD shits. Everyday nila pinapabagsak ang Pangulo, pero anong ginagawa mo? Yun nga lang Daryl Yap, no?
yung paborito mo na direktor. Oh, palagi niyan sinisiraan ang pangulo natin. Every day, no? Sinisiraan niya lagi ang pangulo natin. Pero may ginagawa ka ba? Pinagsasabihan mo man lang ba ang mga vloggers na nakakakuha sa iyo ng mga pabor? Yung mga vloggers na mga DD shits? Pinagsasabihan mo ba? Parang na-immune ka na yata na palagi nilang inaatake ang kapatid mo na isang presidente ng Pilipinas na Marcos ang pangalan. Nasaan ang pagpoprotekta sa sinasabi mong kapatid mo? Sa sinasabi mong pinoproteksyonan mo ang Marcos admin, pinoproteksyonan mo ang pangalan ninyong Marcos, nasaan doon? Hindi namin makita. Hindi namin makita ang sinasabi mo na pinoproteksyonan mo ang kapatid mo at ang pangalang Marcos. Tama na ang kaplastikan. Dahil sawang-sawa na kami sa kaplastikan mo. Tuloy natin. We fought hard and long for this, and we're deeply invested in making certain that the Marcos administration should work. Saglit. Sabi niya, I work hard for this. I work hard for this. Mga kaibigan, siya ba? Siya ba ang nag-work hard para makabalik ang Marcoses? Parang sa tingin ko, hindi naman eh. Kasi ang alam ko mga kaibigan, ang unang bumalik nga dito sa Pilipinas, sa pagkakaalam ko si PBBM ang unang bumalik sa Pilipinas eh. At si PBBM ang unang-una rin na tumakbo sa politika. Diba? At nanalo siya sa Ilocos. Governor. So, ano yung sinasabi ni Amy na I work hard? At saka, sino ba ang tumatakbo? Ang tumakbo noon sa pagka vice presidente? Diba si PBBM? Si PBBM ang makikita natin na masigasig na talagang gustong ibalik yung kanilang pamilya sa kumbaga sa politika makabalik ulit sila. At si PBBM ang masigasig na talagang maging makorek yung tingin sa imahe ng Marcos family. Particularly kay President Marcos Sr. Si PBBM lahat to. Siya ang naghirap na tumakbo na maging vice-presidente noong 2016. At si PBBM din ang naghirap para makipaglaban sa kanyang electoral protest ng 6 na taon. Kita nyo? Ang daming ininvest ni PBBM. Ininvest niya ang kanyang emosyon, ang kanyang buong pagkatao, pera. Kasi siyempre, kita mo sabi ni PBBM, nagbayad siya, no? Nagbayad siya sa COMELEC para bigyan siya ng soft copy. Pero, hindi na ibigay sa kanya ng kompleto, pautay-utay. Pero yung sa kabila, binigay ang soft copy ng buo. Sabi nga ni PBBM, nagbayad siya para ibigay ng COMELEC ang soft copy kay Lenny. Tapos siya pautay-utay binibigay. Kasi nga, may dinudoktor pa. Dahil si PBBM naman talaga ang nanalo. So, hindi nila maibigay ng buo kay PBBM dahil meron pa silang dinudoktor. So, sino ang talagang nag-invest? Sino ang talagang who work hard para talagang maibalik yung kanilang pangalan? Si PBBM, hindi siya. Kasi siya ang tinatakbuhan lang naman niya palagi, senador eh. Hindi nga siya tumakbo as Vice President of the Philippines. Si PBBM ang nag-work hard. And even without her help, mananalo si PBBM. Kahit walang Amy na tumulong kay PBBM, mananalo pa rin si PBBM. Dahil naging vice-presidente siya sa Ilocos, naging
vice governor siya sa Ilocos, naging governor siya sa Ilocos, naging congressman siya, naging senador siya ng Pilipinas. At nung tumakbo siya as vice president, nanalo din siya. Kaya nga tumakbo si Andres Bautista, di ba? Mga kaibigan, hindi ba kayo nagtataka? Bakit pinatakas ng Duterte administration si Andres Bautista? Doon pala magtataka ka na eh. Kita nyo alam na merong nangyari. No? Inimbestigahan, yan, sa Senate, and then patok na yung sa NBI, di ba? Ibinigay yung mga accounts ni Andres Bautista, at yun nga, ang dami niyang mga pera, at sinasabi mismo ng kanyang asawa na sabi daw sa kanya ni Andres Bautista nung tinanong niya bakit may hawak na napakaraming pera, ang sabi naman daw ni Andres Bautista, sweldo ko to sa Smartmatic. Di ba? So, kitang-kita natin mga kaibigan, kitang-kita natin ang nangyari, no? So, anong nangyari? Bakit pinatakas ni Duterte? Kasi, may mga nagsasabi mga kaibigan kasabwat si Duterte. Kasabwat siya. Kasi kahit alam na niya, no, di umano may mga nagsasabi niyan, mga nag-aanalisa, kasi nagtataka sila eh. Kitang-kita na talaga na talagang si PBBM ang nanalo. Tapos, lumabas na sa mga investigasyon na talagang meron talagang ginawa. And even ang COMELEC mismo ay umamin na ang fake na PCOS machine ang nagtatransmit ng boto, no? Nung May 9. And May 8 pa lang, no? And then, even ang Smartmatic, umamin. Si Marlon Garcia, umamin. 'Di ba? Mga kaibigan, may mga video ko niyan. No? Umamin mismo si Marlon Garcia doon sa pag-tweak, no, ng Smartmatic machine. At sinabi pa ni Marlon Garcia na itong mga COMELEC, yung mga nasa COMELEC, ibinigay sa kanya ang PIN para makalikot niya ang Smartmatic na machine. Tapos itinanggi pa nga ni Buangson, di ba? Sabi ni Buangson, hindi yan, nagsisinungaling si No, itinanggi nila. Kasi huli sila nakasabwat sila di ba? Na nagsabwatan sila lahat para hindi ipanalo si PBBM. So, anong dito mga kaibigan? Kitang-kita natin, yung pakikipagsabuatan din ng Duterte para hindi ipanalo si PBBM. Pero si PBBM during that time ay panalo talaga as Vice President of the Philippines. Mga kaibigan, sinabihan man lang ba ni Amy Marcos, etong si Dutae, na sinuportahan niya na, huwag naman ganyan, tulungan mo naman yung kapatid ko kasi panalo naman talaga siya Pero hindi man lang niya sinabihan itong si Dutae, mga kaibigan. Hinayaan niya, no? So ano pa mga kaibigan? Ano pa? Yung sinasabi niya na siya ang pinoproteksyonan niya, yung pangalang Marcos. Ano ang ginagawa niya ngayon? Pagpoproteksyon ba yun? Mga kaibigan, huwag niya tayong lokohin dahil ako may kapatid din ako Alam ko kung paano magprotekta sa kapatid. At alam ko rin kung paano manira ng kapatid. Dahil never sa buhay ko, never kong siniraan ang aking kapatid. Kahit minsan 'di ba may mga understanding, pero never kong siniraan ang kapatid ko sa ibang tao. Ilalo na ito mga kaibigan, nandun siya sa rally ng Davao. Nakikitawa pa siya mga kaibigan. At pagkatapos ng rally, tinanong siya, ano ang masasabi mo doon sa sinabi ni Duterte tungkol sa kapatid mo? Wala man lang siyang nasabi. Diba? Mga kaibigan, anong klaseng kapatid yun? At meron pa siyang pasabi na, kung pwede lang mamili ng kamag-anak. Meron pa siyang sinasabi na, one loyal friend is worth than thousands of relatives. Meron pa siyang sinasabi na kahit mag-isa na lang ako, I stand by Duterte.
So, ibig sabihin, willing ka na iwanan ang iyong kamag-anak. Kahit ang kapatid mo, willing ka na iwanan siya para lang kay Duterte. O, hindi ang loyalty mo nasa Duterte. Wala sa Marcos. At ang pinoprotektahan mo, ang Duterte, hindi ang Marcos. Kasi halatang halata naman kapag may mga issue na binabatikos ang Duterte. Pag tinatanong ka, andyan ka, pinoproteksyonan mo. Pero pag tungkol sa pinsan mo, Speaker Martin Romualdez, ang bilis-bilis mong magsabi ng masasama na ang kapal ng mukha niya. Di ba? Pag sa kapatid mo, ang bilis mo rin magsabi ng mga batikos. Pero kay Duterte, never kang bumatikos. Kailan ba kita narinig na bumatikos? Kahit nga dito, patok na ang 51 billion. Biron mo PI, tigwa 100 daw. O, tigwa 100. Meron pang 20 million bawat distrito. O. Doon galit na galit ka. Nagpuputok ang butsi mo. Pero sa 51 billion ni Pulong, wala kang say, wala kang sinasabi. Napaka-ipokrita mo. Amy Duterte Marites Manotok. Ipokrita ka. Ay, Duterte na lang po kasi nakain ako while watching. Oo nga, Sabi ko kasi dutae. May kumakain pala, sorry ho. Okay, Duterte na lang, no? So, ituloy natin yung video. Should work. Mahal ko yung kapatid ko. Hindi talaga kami magkakahiwalay ever. Dahil sa Mahal ko yung kapatid ko. Kung ganyan magmahal ang isang kapatid, hindi bali na lang. Sa totoo lang mahal daw niya yung kapatid niya. Ganyan ba yung pagmamahal? Ganyan ba yung pagmamahal na hinahayaan mo yung mga kaibigan mo na minumura-mura ang kapatid mo sa harapan mo? Sinasabihan ng adik, sinasabihan ng kung ano-anong mga salita, naaatim mo yan? Ganyan ba ang pagmamahal? Parang hindi naman ganyan ang pagmamahal. Kung mahal mo ang kapatid mo, no? Kung ikaw ay isang matino na kapatid, kung mahal mo ang kapatid mo, nag-walk out ka sana para maipakita na hindi mo gusto yung sinasabi ng mga tao doon. Nag-walk out ka. Yun, magpapakita yun na talagang mahal mo ang kapatid mo. Kaso hindi. Kahit nung natapos na ang rally, tinatanong ka kung ano masasabi mo, sana man lang sinabi mo, nabigla po ako dun sa sinabi ni dating Pangulong Duterte. Nagpunta lang ako dito para doon sa PI, pero eto, narinig kong ganito. Hindi po ako, kumbaga, hindi ko po yun pinapaniwalaan dahil ang kapatid ko ay mabait, hindi po siya ganyan-ganyan. Pinagtanggol mo sana. Pagkakataon mo na yun na ipagtanggol ang kapatid mo. Kasi, tinanong ka katatapos lang ng rally, and then tinanong ka ng mga reporter. Sa pagkakataon mo na yun, na ipagtanggol ang kapatid mo. Pero ano ginawa mo? Wala. So, ibig sabihin lang, na talagang nakikiayon ka sa mga tao na nandun, na naninira sa kapatid mo. Kaya, wag mo kaming bulahin. Sinasabi mo yan na mahal mo ang kapatid mo, na pro-admin ka, kasi siguro natatakot ka pa na talagang ilabas ang tunay mong kulay, no? Kasi tatakbo ka pa sa 2025 at saka sa 2028. So siguro, naisip mo, kapag sinabi mo talaga yung galing mismo sa bibig mo na, ay, totoo naman yan, ay, dito na ako sa Duterte, ayoko na dyan sa kapatid ko. Alam mo kasi na pag sinabi mo yun, talagang kahit yung mga loyalista na nag-hold on sa sinasabi mo na unity, ay aalis na rin sa'yo. Kaya andyan ka. Nagpa-plastic ka pa.
ipokrita ka, di ba? Super ipokrita ka. magkakahiwalay ever. Dahil sa simpleng Hindi daw sila magkakahiwalay ever. O, tingnan nyo ha. Hindi naman kami magkakahiwalay ever. dahilan na nanggaling kami sa iisang puno. Pinoproteksyonan ko yung kapatid ko at higit sa lahat, yung pangalan namin na hindi maging bulilyaso, na hindi maging palpak. 36 years kami nag-antay. E paano naman kung magiging bulilyaso pa? Saglit. 36 years silang nag-antay, ang sabi niya. Pinoproteksyonan daw niya ang pangalan nila, ang kapatid niya, no? Para hindi daw mabulilyaso ang pangalan nila. Saglit. Parang hindi naman ako nakakakita na nabubulilyaso ang Marcos administration eh. Ang ganda nga ng Marcos administration eh. Ang nakikita ko, ang nakakasira ngayon sa Marcos administration ay kayo. Ikaw ay me. At ang iyong mga kakampon na mga dutae. Kayo ang sumisira at nakakasira ngayon sa Marcos administration. Alam mo, sa totoo lang kung wala kayo, ang ganda. Smooth na smooth. At talagang walang distraction sa pagpapaganda ng ating Pangulo sa Pilipinas. Kaso kayo yung distraction. Kayo ang nakakasira. Kaya hindi totoo yung sinasabi mo na pinoproteksyonan mo yung pangalan, yung Marcos. Hindi totoo yan. Dahil sinisira mo ang pangalang Marcos, hindi ka nagpoprotekta. Tapos sa 25, meron pa kayong rally ulit. Andun ka na naman. O sisira-siraan na naman ang kapatid mo. Tapos okay lang sa'yo. Diba? Expected na yun eh. Nasisira-siraan na naman ang kapatid mo. Okay na naman sa'yo yan. Wala kang kumbaga, hindi ikaw ang kumbaga, ang Marcos na mabuti. Hindi ikaw ang Marcos na nagpabalik sa pangalan nyo. Kasi sa totoo lang, ever since wala naman akong hindi ko masyadong talaga yan si Amy. Si PBBM talaga ang palagi kong binoboto. Pero si Amy, nahuhuli na lang yan. Hindi ko yan siya masyadong binibigyan ng pansin. Siguro, nakikita ko na siguro yung pag-uugali niya, no? Kaya hindi ko talaga siya masyadong type ever since, no? Kahit Marcos yan, sa totoo lang, pag sinabing Marcos, ang nasa laman talaga ng isip ko, si PBBM, Bongbong Marcos. Yun talaga. Kasi si PBBM naman talaga ang masigasig na maibalik yung kanilang pangalan, maibangon. Diba? Si PBBM talaga yon, hindi si Amy. Si Amy, ang ginagawa lang naman niya ngayon ay pabanguhin ang pangalan ng mga Duterte. At lalo na ngayon, nakikita niya na madaming tao na nawawala na yung talagang suporta sa Duterte. Nawawala na dahil kita niyo yung ginagawa ni Duterte kay President Marcos, di ba? Na naninirang puri, kakatapos pa lang niya, gusto niya siya maupo na kaagad sa pwesto yung anak niya as President of the Philippines, pinapababa na kaagad si PBBM. So, nakikita na yan ng mga tao ngayon. Ang mga tao ngayon ay unti-unti na talagang nakikita nila na ang mga Duterte ay para lang sa selfish ambition para sa kanilang sariling kapakanan. Unlike kay PBBM na talagang ang aim talaga ng ating Pangulo ay maiangat ang buhay ng mga Pilipino. Diba? Juliet Paclibar, anong ginagawa niya ngayon? Siya ang unang gumagawa ng hakbang para totally masira ang unity team kasi nakianim siya sa mga DDS na nambasto sa kanyang kapatid. Tama po kayo dyan, Juliet Paclibar. Correct. Amy Duterte, no, 2025 election. Marcos pa rin, Speaker Martin Romualdez. Correct po. Marita Zolina Villanueva. Yes po. And then,
Nabudol lang talaga kami. Rolly GLC. Correct. Nabudol tayo ni Duterte. Yan. Hindi man lang siya naawa sa kapatid niya na pinagsabihan ni Digong na may adik tayong pangulo. Anong ginawa ni Amy? Kaya wala na akong tiwala sa kanya. Baka pati ang loyalista ng mga Marcos, baka hindi na ito iboboto. Hindi na po talaga yan iboboto, no? Baka ang bumoto dyan, mga Duterte. Yan. Pero kasi mga loyalista kasi yung may mga loyalista pa rin na boboto kay Amy. Pero sana magising na lahat ng loyalista, wag lang iboto si Amy. Dahil kapag si Amy binoto at naging senador yan or vice president, ang lang naman yan, poproteksyonan yan mga Duterte. Yun lang, Duterte lang talaga. Paanong pro-admin si Super Tae gusto niyang mauto tayong huwag paniwalaan. Amy Duterte manotok, huwag pumapel. Kaya talagang no to Amy Duterte manotok. Huwag na po nating iboto yan, no? Chris C. Nabudol ni Dutae. Opo, nabudol tayo ni Dutae. Pumuli si Admin Rich lagi nagsasabing fight fake news, expose the truth. Palagi po nating suportahan ng ating Pangulo Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon. Bye!